Hindi pa. May, ito, okay ba 'to? Ito, okay ba 'to? Yun. Ako lang. Okay na. Okay, magandang gabi. Alas 8:30 ng Miyerkules ng gabi dito sa Margo TV Philippines. Nandito po kami sa puso na lungsod ng Quezon City. Ang inyong programang si Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan ay paumpisa po ang unang episode namin ngayon. Nung nakaraang Lunes ay nag-launch po tayo doon sa programa ng ating isang broadcaster din at saka national president ng Citizen Crime Watch, si Diego Magpantay Jr. Ngayon po ang special na edisyon ng unang episode ng Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan na magpapakilala po ako sa inyo. Bukod doon sa nakaraang Lunes ay ako na po ang magpapakilala ko sa inyo sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Unang-una, membro po tayo. Membro po tayo ng Citizen Crime Watch. Isa po ako doon sa Board of Trustee, no? Ng national, no? So kasama po namin diyan ang national president natin na si Diego Magpantay Jr., ang chairman natin, national chairman na si Attorney Ferdy Topacio, at saka lahat ng bumubo ng BOT. The same thing, ako rin po ang nakatalaga ng regional director ng Caraga Region kasi ako rin po ang naka-assign doon, no? Nasa gobyerno rin po ako. Ako pala ang inyong maasahan na sandigan mapatungkol sa kalusugan, pagbabantay sa pangangalaga ng kalusugan, si Dr. Melhamed Prince si Tumawis, no? Tawagin niyo na lang ako sa aking alias, no? Miyembro po ako ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ang alias ko po aka Prinsiping Manggagamot. Ayan. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Sa loob ng isang oras, marami tayong pwedeng pag-usapan, no? Napakahalaga po ang kalusugan, no? Ngayon, masusubaybayan niyo po ako, lalo na dito sa live, no? Dito sa social media, kada Wednesday, Miyerkules, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. So magla-live tayo dyan kahit na nandyan ako sa Mindanao. Pagbalik ko sa Mindanao ay ngayon kasi nandito ako sa studio, no? So tamang-tama, ito ang unang episode natin, no? Ng ating CCW Bantay Kalusugan. Ngayon, pwede po kayong magtanong sa akin sa lahat ng followers natin dyan, taga-subaybay. Ayan, no? Yung nanonood sa atin sa social media, lahat ng pwedeng itanong nyo patungkol sa kalusugan. Ganun pa man, kung gusto nyong tumawag sa aking cellphone, pwede kayong tumawag ngayon na ngayon din, no? Ang aking numero, 0917-819-9915. Okay. Ayan, mga kaigsunan, ayan, no? Napapakaigsunan ako, nasanay na kasi ako sa Bisaya, no? Mga kababayan, no? Mga kaigsunan, mga kalakan, mga ano ba tawag sa mga Kapampangan, no? Mga Bicolano, no? Mga kakampi, mga kasangga. Yan, lahat pwede nating itawag sa atin, no? Kasi nga po, ang Citizen Crime Watch ay sakop niya ang buong Pilipinas, no? Meron din po tayong Citizen Crime Watch sa OFW. Yun nga, kami po ay naka 30 taon, 3 dekada na po
Actually, nung COVID-19 po nasagsagan ng pandemya, ay doon po pumanaw ang ating founder, si Attorney Villegas, no? Melchor, no? Ang aming founder, no? So, ito po, itong programang ito ay talagang nakafocus po. Ibig sabihin na walang ibang usapin, no? Kundi tungkol sa kalusugan. Tama-tama, ako rin po ay doktor ng medisina, no? Hindi po tayo konduktor, hindi po tayo doktor-doktoran, no? So, ayan po, lahat pwede niyong itanong sa akin, anything under the sun, no? Pagdating dito sa health o kalusugan, no? So, pwede kayo magtanong, no? 0917-819-9915 ang aking numero o kaya dito mismo, magpa-shootout kayo dito mismo sa ating himpilan, no? Nandyan ang live sa live mismo sa social media ay pwede po kayong mag-comment or maybe you can ask anything that is regarding health, no? Okay, magandang gabi kay Jay Gaspar, itong pinakamasipag natin, no? Dito sa Region 3, no? Talagang kitang-kita natin si Jay Gaspar, no? Isa ating membro sa CCW, no? Okay, so habang naghihintay ako ng mga inyong mga katanungan, gusto kong nais kong pag-usapan ang pulmonary tuberculosis. Ganun pa man, gusto ko palang, bago ko makalimutan, ako po ay isang medical director o chief of hospital ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center dyan sa Mindanao, dyan sa may Agusan del Sur. Sadyang nandito lang ako ngayon sa Manila kasi mayroon po kaming seminar. Ngayon, tama-tama, itong programa natin ay nilaunch natin. To history background po, itong Bantay Kalusugan ay talagang mayroon tayong binuhay natin ulit. Mayroon din tayong column, periodista din po tayo sa dyan sa dyaryo, sa tabloid, no? Yung Bumba at saka Saksi, saka marami pang iba. So, hindi ko na kaya magsulat, no? Busy tayo. Tama-tama, dito sa broadcasting natin, dito sa Margo TV Philippines, ay binuhay natin ang Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan. Okay, pa-shootout daw si Lizzie D. Magpantay. Pa-shootout po sa Avellano family. Nakatutok po ngayon sa inyo. Ayan, no? Ang ating mga followers, no? Pag-usapan natin ang pulmonary tuberculosis, no? Bilang isang kawani rin ng kagawaran ng kalusugan, isa yan din sa mga marching order natin ngayon. Ang bagong sekretary natin ngayon ay si Ted Herbosa, no? Na ako ay sumusuporta sa kanyang confirmation, no? Personally, kilala ko yan, no? Nung ako ay nasa geriatrics diyan sa may Malacanang, that was maybe 7 to 10 years ago, no? Siya po ay undersecretary din noon, no? Ay naabutan ko po yan, no? Naging boss ko po rin yan. So, sinusulong ko ako bilang kawani ng kagawaran ng kalusugan. We are praying, no? It is our prayer na ma-confirm na po siya. Kasi bilang kilala natin siya, no? Talagang makamasa yan, no? Talagang kung siya ang ma-confirm na secretary ng ating Department of Health, ay makamasa yan, no? Sa PGH yan, no? UP, PGH yan, no? Talagang he took down to the masses, no? Talagang makikita mo yan. Hindi yan elitista. In fact, yan direct descendant ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Okay? So, balik tayo doon sa pulmonary tuberculosis, no? Bakit ko po gustong italakay niyan? Napaka-importante po yan, mga kababayan. Awesome! Alam niyo po ba bakit mahalaga ang pulmonary tuberculosis? Unang-una, ang TB, yan po yung TB, hindi po television preventable po yan. Ibig sabihin, maiiwasan yan. Pero pang di natin maiwasan yan, tuloy-tuluyan na po yan, delikado yan. No? Bakit kamo? Ang TB po,
Pag mahina ang resistensya ng tao, kakapitan ka niya. No? Kasi ang katotohanan, billions of pulmonary tuberculosis bacilli, Mycobacterium bacilli ang tawag dyan, no? Bacteria yan, yung TB na yan, sa ating surroundings. Yung nga lang, pag mahina ang resistensya, no? Tapos mayroon ka pang mga sakit, no? Stress ka pa, smoker ka pa, kasi nga baga po ang tinitira niyan, no? Ay makakapitan ng TB. Ngayon, tulad ng sinabi ko, preventable po yan. Ngayon, dito po tayo para malaman nyo ang TB, no? Ang TB bacilli, no? Bacteria po yan, no? Mycobacterium bacilli. Pag kumapit na po yan sa baga, no? Kailangan magpagamot na po tayo. Ang kagandahan po dyan, bukod sa preventable, no? Pag nandyan na yung sakit, no? Hindi na naiwasan, libre pa ang gamot sa Department of Health. Lahat ng health center hindi pwedeng walang TB drugs. Hindi pwede, no? Talagang libre po 'yan. Okay? So wala kang iiwasan diyan, no? Kahit may sakit ka na, bibigyan ka pa ng gobyerno ng gamot. Yun nga po, mayroon ding challenge diyan, may hamon diyan, no? Sa ating mga kababayan. Kaya nga itong broadcasting natin ay sinasamantala natin, no? Kaya very active tayo rito kasi nagkakalat tayo, nag-spread tayo ng impormasyon. Kailangan malaman nyo. Sinabi ko nga sa inyo, libre yan ang gamot sa TB. Ngunit, hindi porke libre, dapat alamin nyo rin paano ang gamutan dyan. Lahat ng health centers natin, meron yan, libre. Ang mahirap po dyan ay yung tinatawag natin na pangmatagalan hanggang 6 months ang gamot dyan. Na hindi mo pwedeng lalaktawan yan. Hindi pwedeng laktawan mo na 1 araw, 3 araw, tapos babalik ka. Mahirap po yan. Ang pag-inom po ng gamot ng TB, no? From day 1 up to 6 months. No? Kasi pag di po tinapos yun, nilalaktawan mo, anong mangyayari niyan? Hindi magagamot yan. Magre-relapse ang tawag dyan. I mean, resistance. Pag nagka-resistance na yan, babalik ka sa day 0. O, sa unang araw na naman, babalik ka na naman. Okay lang kung dire-diretso yan, masurvive mo ulit yung 6 months. Paano kung nagsisinungaling ka? Kaya nga po sa mga health center, hindi binibigay kagad yung 6 months eh. Kasi gusto nila mag-follow up kayo sa mga doktor, mga midwife, nurses dyan. Kasi nga, alam namin na nakakalimutan nyo. No? Kailangan religiously iinumin nyo yan. No? Hindi porke libre yan, kaso pag nalaktawan yan, ayun, doon pupunta sa resistance, kahit back to 0 ka na naman, hindi na e-effect yan. Wala nang effect yan. Kaya marami rin namamatay sa TB eh. Kasi sa nasasadya ba yung sa carelessness, no? So importante itong kalaman, no? Kayong mga nanonood sa atin, mga nakikinig sa atin, mga taga-subaybay, kailangan malaman nyo to. Kung wala kang TB, pwede mong sabihin yan. Kung ikaw ay nakarinig dito sa aking impormasyon, ikalat nyo. Ngayon, pag laktaw-laktaw yan, di na mag-effect yung gamot sa TB, ay mahirap na po yan. Yung multiple resistance na drugs ng TB. Ang mangyayari po, mga kababayan, ayan, nag-choose tayo, no? Ang mangyayari niyan, no? Hindi ka gumraduate eh. Meron ng injection na napakamahal, na wala tayong libreng gamot doon. Napahirapan sa TB, no? Tapos, kahit nga minsan magkaroon ka pa, may pambayad ka, hindi na kaya. Kasi nga, yung baga mo ay bugbog sarado na ng TB. Ngayon, makompromiso ang inyong mga baga. Tapos, ang baga nyo ay magiging na yan, hindi na siya nagfa-function. Yung oxygen natin, hindi na makakapasok sa ating baga
o kaya konti lang tapos hindi yan makakapasok sa bloodstream natin. So ngayon, mawawalan na ng pagkain ang ating mga organs. Yun ang oxygen yung pagkain nila no? So ang mangyayari niyan, lalala. Kaya iwasan natin magkaroon ng multiple drug resistance sa TB. Okay? Okay, mga kababayan. So, paano po malalaman ang TB, no? Ang TB po, ang unang mga simptomas ay yung biglang payat. Sudden weight loss. Okay? Tapos nawawalan ka ng ganang kumain. Ayan. Tapos panay ubo ka. Ubo ng ubo. Ang madalas kapitan ng TB ay yung nagyoyosi. Talaga. No? Kasi bagay. Ayan. So, kailangan, ano pa ba? Weight loss, sudden weight loss, panay ubo, back pain, yung sa likod, no? Masakit sa likod kasi nga sa kakaubo mo. Kasi ang baga natin mas superficial sa ating likod, no? Sa upper back. Back pain, no? Biglang payat mo. Ayan. Ubo ka ng ubo. Ayan. Tapos, biglang mayroon kang bahid na dugo sa inyong sputum. Yung dito, sa ating plema. Malala na yan. Pero kailangan maagapan. Kasi usually, dyan pa lang magpapatingin sa doktor Sa ospital o kaya sa health center, pag mayroon ng yung ubo niya ay mayroon ng bahid ng dugo. Iba pa nga, nagdudugo na. Ayan, nagka-TB na. So, pag meron na, yan, umpisa na yung gamot. Paano naman malalaman? Paano madadiagnose ang pulmonary tuberculosis? Siyempre, sinabi muna natin ang simptomas, yung mga binanggit natin. Ngayon, pag lahat meron kang simptomas na ganun, papa-x-ray ka. Kailangan may chest x-ray. Tapos meron kang sputum exam, yung plema ay examinin yan, no? 3 araw yan na early morning, yung plema mo o kaya kung wala kang plema kahit yung saliva mo, yung laway mo sa pinakatawag nga dito, yung early morning na umagang-umaga, no? Tapos i-smear yan. So titingnan niya kung nag-positive ka sa TB. So, titingnan din sa x-ray, no? Kung meron. Ngayon, pag nag-positive na yan, mag-start na tayo ng medication. Ano bang medication? Tulad ng sinabi ko sa inyo, 6 months yan, dire-diretso, hindi pwede paputol-putol. Kasi pag nalalaktawan, balik ka sa day 0, sa day 1, no? Sa pinakaumpisa. Okay? Tulad ng sinabi ko, magiging multiple resistance yan, drug resistance, pag hindi ka religiously umiinom, ang mangyari niyan, delikado na. Kaya marching order po natin yan, kasi nga po, sa Department of Health, kasi marami talagang TB. Na nakakapagtaka kasi preventable naman. Ibig sabihin, kayang-kayang iwasan. Bukod sa kayang-kayang iwasan, pag nandyan yung sakit, mayroon din naman tayong gamot sa gobyerno. Kaya nga po, itong mga ginagawa natin dito sa broadcasting, kinakalat natin impormasyon. No? Okay? Kasi napakahalaga ang pagsasaliksik ng kaalaman. Ito na, sinasabi na sa inyo, ang maidudulot ng pulmonary tuberculosis. Okay. Marami na pong cases, no? Na dyan sa San Lazaro, ang dami, no? Sa San Lazaro Hospital. At saka sa mga hospital natin, kahit sa mga private hospital, no? Okay? Ngayon, dagdag ko po ito, nasanay naman tayong mag-mask ngayon. Minsan pa nga, ayaw mong magpakilala, nagmamask ka na. Kasi normal na sa atin ang mag-mask. Iba pa nga, nang-hold up, nakamask di ba? Yan. Ang gusto kong idagdag rito, yung pagmamask, pag inubo po tayo, mag-mask ka. Wala namang masama. Mag-mask, nasanay na tayo sa COVID. Ngayon, kung nagbibiyahe ka naman, no, lalo na dito sa Metro Manila, no, na may mga pollution, pwede ka rin mag-mask.
Di ba, mga kababayan? Awesome! So, kailangan mag-mask tayo. Ngayon, kung ikaw naman may TB, don't worry, huwag kayong wala namang masamang judgment sa inyo, discrimination sa inyo. Dapat lang nakamask ka. Awesome! Alam nyo? Kasi makakahawa ka. No? Don't worry, hindi naman na isang harap-harapan kayo ng may TB ay mahawa ka kaagad. Di ba? Hindi naman ganon. Ang katotohanan niyan, pag sobrang parati tayo, halimbawa ikaw at saka ako ay may TB ka, ako wala. Tapos nag-uusap tayo harap-harapan, wala kang mask, wala akong mask. Tapos parati tayo magkasama sa bahay. O, yan, pwede pa. Kung may resistensya ko, pwede mo ako mahawan ng TB. Okay? Awesome! Siyempre, mag-mask tayo. Accept na ng society na nagmamas simula itong nangyari sa COVID. Nung araw, mga foreigner lang nakikita ko dito sa U-Belt na nagmamask. No? So ngayon, hindi na, wala nang diskriminasyon ng pagmamask. Hindi porke nakamask ka ay sabihin lang may sakit ka. No? Pwedeng protection mo sarili mo, pwede rin protection mo sa mga tao kung ikaw ay may ubo. Okay? Awesome! So, kailangan nakamask tayo. Mask. Mga kaigsunan, ayan, napapakaigsunan ako. No, nasanay na ako sa Mindanao, ha? Talagang mga kababayan, mga kaigsunan, mga ano ba yung sa Kapampangan, Kabalen, Kalakay, o sa Ilocano, yung mga Panggalatok, ayan. Yung mga, kasi national tayo no? No. So mga kababayan, yan ang doon napakaiksi yung sinabi ko pero napakahalaga. Ang pulmonary tuberculosis, no? Ayoko muna magbanggit rito ng droga, no? Kasi pagdating naman doon sa isang broadcasting call, doon ko binabanggit yung droga. So dito sa ating Citizen Crime Watch ay Bantay Kalusugan, lahat ng pwede pag-usapan sa kalusugan dito ko itatapik, no? Kasi sayang no. Kasi doon sa kabilang stasyon ay more on sa drugs ako, no. Doon kalusugan din 'yon. Okay, ano pa ba ang pwedeng pag-usapan sa pulmonary tuberculosis, no? Yung mga chain smoker dyan, talagang kayo ay mga candidate ng mga TB, no? Maniwala kayo, hindi. Awesome! Okay. Awesome na awesome kayo, ha? Hindi lang yon yung mga naninigarilyo, kundi yung mga nagva-vibe. Ano ba? Vapor. No? Yung mga vapor na yan, no? Actually, napakadelikado yan, no? Bakit kamo, no? Kasi paano silang dangerous sa sigarilyo. Ang vape kasi, yung smoke niya, na malaki yung ano niya, yung tingnan mo, yung mga nagvo-vape nga, meron silang mga skills na nag-ano sila, yung usok niya malaki ba? Usok na usok, no? Very cloudy, no? Meron nga silang mga skills na ginagawang mga heart or bilog-bilog yung vape, yung usok niya. So ibig sabihin, marami na tayo, kung makita niyo diyan sa social media, saka sa balita, marami nang naano diyan na hospital diyan, no? Mga bata pa. Kasi alam nyo po, yung usok na yan, whether sigarilyo yan o kaya vape yan, pag pumasok yan sa ating baga, para maintindihan nyo mga kababayan, yung usok na yan ay magiging tubig yan sa loob. No? Doon sa loob ng baga, bawal ang tubig dyan. Dapat puro hangin lang dyan. Oxygen, yan, carbon dioxide. So kaya nga, nagkakaroon tayo ng mga lung cancer, emphysema, yan, no? Tapos kakapit na yung mga TB, mga pneumonia, no? Yan, no? Tapos nagkakaroon tayo ng pleural effusion. Pleural effusion, ibig sabihin nagkakatubig yung baga. Kaya ako po, inaamin ko, nung araw ako ay chain smoker, no? So yan, alam ko na kahit doktor pa ako, no? Patago, pero buti na lang sa awa ng Diyos, sa awa ng Allah, no?
ay natigil natin ang sigarilyo. Masama po yan, no? So, dapat yung baga ingatan natin, no? Naalala nyo, itong nakarang pandemya, no? Pandemya, COVID pandemic. O, ano ba tinitira ng COVID, no? Anong binabanatan niya? Ay, yung baga, di ba? Kababayan, no? Okay, so susulitin ko pa, mahaba pa ang oras, no? Kaya nga gusto ko kung pwede lahat mapag-usapan. So nag-aabang ako kung anong pang gusto niyong tanungin, no? So sa TV, dudugtungan ko 'yon sa susunod na episode o kaya pwede kayong magtanong. Gusto ko lang isama itong HIV. HIV, no? Kasi isa rin 'yan sa Department of Health na ating mga agenda itong HIV, no? Yung mga mahihilig dyan, mahihilig, no? Ingat-ingat yung mahihilig, no? Isa yan sa agenda ng Kagawaran ng Kalusugan ng HIV. Kasi nga po, ang HIV ay mataas na. Mataas na ang rate sa Pilipinas. Ayan. Tawanan nyo ang sarili nyo. Oh, talagang delikado po. Ako, seryoso po yan, no? Napakaseryoso ang HIV. Kasi, based on data, we've collected data on the records, talagang maraming HIV. No? Sa mga cities, Cebu City, yan, dito sa Metro Manila, Cagayan de Oro, mataas dyan. Malaman nyo. No? Dito sa Metro Manila, marami. No? So, ang HIV, marami po yan. No? Tumataas ang rates. Ilang folds, no? Ang ilang doble. Ang kada buwan, mataas. No? Kaya dapat mangamba po tayo. Kaya po sa amin, sa Kagawaran ng Kalusugan, talagang pinagtutuunan natin ng atensyon. No? Ito, lalo-lalo na sa broadcasting, para malaman natin, paano ba ang mga simple at saka mga makabuluhang impormasyon na kaya natin na ibahagi sa inyo mapatungkol sa HIV. Ang HIV po ay unang-una, by records po, marami dyan sa mga homosexuality, no? Hindi po tayo nagdi-discriminate ng ating mga LGBT, no? Na mga kababayan. Pero, sa ayaw at sa gusto nyo, yun ang record. Yun ang facts. Yun ang statistic. Ang mas nakakarami ay ang ating mga homosexual na mga kababayan. No? Pero siyempre, meron din mga straight. No? Pero mas marami sa kanila. Kahit nung nagjo-duty pa ako rito sa sa mga nagmo-moonlight pa ako. Kaya, kailangan ma-inform kayo. Mag-ingat kayo. Safe sex. No? Ganun po. Kasi nga, prone po sa homosexuality. I mean, mga LGBT ang HIV. Katotohanan po yan. No? Di po kayo dinidiscriminate. No? So, karamihan sa HIV ay sa mga LGBT. Tapos, marami rin na based on records. No? Pangalawa, yung mga nagda-drugs. No? Lalo na yung mga injection drugs. No? Alos lahat, yung shabu. Siyempre naman, pag nakadrug ka, nakadroga ka, ay talagang wala ka sa katinuan, kung sino-sino, kung saan mo, yung armas mo, kaya kung babae ka naman, ay wala ka sa katinuan, kung sino-sinong nagtatalik, no? Kani-kanino. So, ayan. Taas din ang HIV sa mga drug users. Masamang malungkot na balita, pero totoo po yan. No? Sa mga HIV, mayroon naman din tayong gamot dyan. No?
Mayroon din tayong gamot. Yun nga lang, talagang hindi yan mawawala. Ibig sabihin na i-maintain lang yung gamot, as palalakisan mo lang resistensya, no? No? Hindi tayo nagdi-discriminate sa mga HIV, ha? No? Pero gusto ko sabihin sa inyo na hindi pa kayo nagkaka-HIV, dapat magkaroon kayo ng awareness, magkaroon kayo ng pangamba, no? Kaya kayo, pag nag-iinit, no? Kailangan talaga takutin ko kayo. Kasi kung di ko kayo takutin, ipaalam sa inyo na delikado ang HIV, marami ng HIV sa Pilipinas, hindi nyo maiwasan. Pero totoo yung sinasabi ko. No? Ginagawa ko po ay konfrontasyon. Ibig sabihin, kinukompronta ko po kayo. Kasi yun ang tama. No? Yun ang tama. Hindi ko po pwedeng sabihin ng HIV ay ano. Wala lang. Katotohanan, dumadami. Ang bilis, ilang folds. Ibig sabihin, ang dumadami, nag-i-spread. No? So mag-ingat po tayo sa HIV. Hindi katulad ng TB. Pag na after 6 months, nagamot yan, wala ka ng TB. Kung HIV, nandyan na. So, hintay mo pa bang mag-HIV ka? Kasi alam nyo, mahirap ang magkaroon ng HIV. Kasi, i-discriminate ka ng pamilya mo, masama ang tingin sa'yo. Okay? So, pag-isip-isip kayo mga kababayan na ayan. Gunshot ko na lang kayo. Kasi nga, titigas ng ulo nyo eh. Mahirap magka-HIV mga kababayan. Mahirap. Kaya yung mga anak nyo, yung mga kaibigan nyo, sabi nila, bakit iba approach ko? Talagang confrontational tayo. Kailangan ko kayong komprontahin. Kasi para mangamba kayo, para alam nyo na. Kasi yun ang alam natin paano maiwasan. Lalo na pag may tawag ang kalikasan. I mean, may tawag si Adan o kaya si Eva. So, kailangan mangamba kayo. Gamitin nyo. Tulad ng sinasabi natin, kaalaman. Ito ang ginagawa natin, health promotion and health education. Sa HIV na yan, naiwasan yan. No? Hindi ka tulad ng araw ko, konti. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, yung mga malalaking cities, mayroon nga akong alam, mga munisipyo eh. Ayaw ko lang sabihin. Dahil may mga mining doon, mataas ang HIV. Meron kasi ang mga metro ng Visayas, Mindanao, Luzon, talagang automatic meron yan. Pero sa mga munisipyo, meron yan. No? Ayaw ko lang sabihin, yung iba, baka walang turista pumunta. Pero what I'm trying to say, hindi tayo di natin katakutan. Yung nga lang, mahirap na. Safe sex, no? Meron naman kayong mga asawa, meron naman kayong mga girlfriend, maging loyal na lang kayo. Kung ayaw nyo maging faithful. Okay, mga kababayan na. So, ang HIV po ay mahalagang pag-usapan natin. No? Pag may HIV ka naman, ay meron po tayong mga tinatawag na mga organization ng HIV. Dapat aminin mo na sa sarili mo kasi mahirap, baka lalo kang ma-depress. Kailangan sumali ka doon sa grupo ng mga HIV at saka maging responsible ka rin. No? Na kasi mamaya makipagtalik ka sa iba, di nila alam. No? Kasi galit ka sa sarili mo, wag naman. Marami naman si Magic Johnson hanggang ngayon HIV. Ngayon gamot pa naman tayo, no? Pero yun nga lang, spreading yan. Hindi yan mawawala, pero may maintenance ka. Pero
mahalaga na sabihin ko sa inyo na kung kayo ay na-detect na HIV, pag kayo hindi responsable, pwede kayo kasuhan ng gobyerno. Pero hindi namin tayo, siyempre doktor tayo, hindi namin kayo dinidiscriminate. Ang ating may papayo sa inyo, ang aming may papayo sa inyo ay maging mag-collaborate sa ating Department of Health, may mga grupo, nandoon yung comfort nyo na marami tayong mga HIV na advocate na sila mismo may HIV, tapos they can live a normal life. No? Pwede silang mamuhay. Karapatan ng bawat tao, criminal ka man, o malaki ang sakit mo, o anong status mo sa buhay, ikaw ay mahirap o mayaman, o kung anong tribo ka, lahat ng tao, karapatan niya na humingi ng serbisyo ng kalusugan. Kaya tayo na sa gobyerno ay mandato natin na ibigay, no? Ibigay anong nararapat na pangangalaga ng kalusugan sa ating mga kababayan. No? Ganyan po ako eh. Wala akong pinipili kahit criminal ka. Kaya nga po ako ang director ng rehabilitation center. Kahit rebelde ka, doktor po ako. No? Under Geneva Convention. No? Lahat di pwedeng tumanggi. No? Di tayo pwede tumanggi. Lalo na pag ang tao, karapatang pangtao yan, no? Human rights yan, no? Ay nanghihingi sa iyo ng serbisyo ng kalusugan. Ganun pa man ang HIV, wag natin sila i-discriminate. Nananawagan din po kami sa mga tao na may kakilala silang HIV, wag niyo silang i-discriminate. Yan na hindi maganda yan. Ayan, nandyan na sila sa suportahan na lang natin sila. No? Kasi nga po, hindi nila kagustuhan ang nangyari. Wala nang sisiyan. No? Mahirap na. No? Na wala nang sisiyan. Suportahan mo na lang. Wag natin silang pandirian. Tulad yung mga pasyente o mga person use drugs. No? Wala akong discrimination sa kanila. No? Nandyan na yan. So, balik tayo sa usaping HIV. Kailangan ay pinakamahalaga na dapat ay alamin nyo, no, anong HIV. Ayan. Oh. So, ano pa ba ang pwede natin pag-usapan sa HIV? Tulad ng sinasabi natin, kayong mga kabataan, actually, mas marami sa mga teenager. No? Ranging from 16 years old or 15 years old up to late 20s. Tapos yun na, bagsak na. Tapos yun, doon na mapupunta sa deathbed. Marami na akong naging pasyenteng ganyan. Yung sakit, mga skin disease, hindi nawawala. Ano to? Alam na, bagsak na resistensya. Yung HIV, doon na mapupunta sa age. Pag di na na-maintain, hindi naagapan. No? So marami po yan sa mga teenager. No? Kasi sa panahon nila, itong mga millennial o kaya Generation Z, no? Generation Z ba yun? Diyan na uso yung mga group sex eh. Mga condo, mga house party. So halo-halo na yan. No? Halo-halo na. So, ang bilis mag-spread ang HIV, no? Mukhang tahimik na itong mga DJ ko rito eh. Kasi natatakot na sila sa HIV. Tatakot na, no? Sa ating topic ngayon. Baka mamaya wala rin nag-comment sa akin eh, no? Nakikinig lang, talagang, kailangan. Pasensya na, ganito ang estilo ko. Ginagamit ko ang platform ng broadcasting to confront all of you. Every my countrymen, no? Mga lahat ng ating mga kababayan, kinukumpronta ko po kayo para malaman nyo. No? Mahirap na. Kasi hindi tayo nagsasalita rito na walang basihan. Mataas po ang rates. No?
ang record ng HIV sa Pilipinas. No? Tapos napakabilis pa mag-spread. Bukod sa mataas, mabilis mag-spread. Ilang multiple folds yun. 4 folds o 3 folds, forgot. No? Basta mataas, no? Yung multiplication niya. No? Sobra pa sa networking. Mag-ingat po tayo yung mga anak natin. No? Nananawagan po rin kami sa ating mga eskwelahan, sa private sector, sa Department of Education, na ipasok nila ang sa curriculum nila kahit sa units, no? From elementary up to high school, pati dito sa collegiate, no? Ang awareness sa HIV. Bukod dyan sa droga, hindi ko muna binabanggit ang droga. Wala nang sinabi ko doon sa separate na broadcasting ko sa kabilang station. So bilang Citizen Crime Watcher, sa lahat ng ating membro, i-adapt na natin ang HIV awareness. Ito, nananawagan ako sa lahat ng regional director natin sa buong Pilipinas. No? Ayan. Kahit na hindi ko pa nakapagpaalam kay Jigs, no? Si Paring Jigs, no? Ating national president, at saka sa ating chairman, si Atty. Topacio, talagang ngayon, nananawagan po ako sa lahat ng membro natin ng Citizen Crime Watch, umpisa dyan sa Luzon hanggang dyan sa Mindanao. Lahat ng ating regional chairman, no, regional director, ang ating mga municipal chairman, provincial chairman, no, kailangan magkaroon tayo ng mga proyekto dyan, mga advokasya, adikain. Kung gusto nyo mag-tarpaulin kayo, meron naman tayo dyan sa Department of Health na mga advisories. Pwede nyong kopyahin anong ipatarpaulin nyo. O kaya magsalita kayo sa ating mga mga komunidad, no? Mag-umpisa dyan sa barangay. No? Sa lahat ng mga membro natin, no? Sa Citizen Crime Watch, no? Ulitin ko, i-adapt natin ang awareness sa HIV, no? Lalo na sa mga eskwelahan, no? Binabati ko dyan sa Caraga, no? Yung mga active dyan sa Bislig City, sina Rosales, no? Ikaw, Rosales, yung problema mo sa barangay mo, susulatan natin yan. Yung barangay chairman mo para makontrol yung barangay kagawad na kayo ay in-intimidate, no? So, susulatan natin yan, no? May pasok ko nga. Kasi dyan sa Bislig City, yung mga national high school dyan, yung DepEd mismo, yung principal nila ay talagang tinatap ang Citizen Crime Watch ng mga membro natin, no? Para magbantay dyan sa mga eskwelahan, no? So, yan. Ang droga, no? Dyan nag-umpisa sa droga, no? Okay. Pinapalakpakan ko, mas sigapong palakpak sa lahat ng membro ng Citizen Crime Watch. Ngayon po, mayroon na po tayong ni-revive natin ang ating Bantay Kalusugan. So medyo na-late lang ako kanina. Ang oras po ng pag-i-air natin na live, no, ay Miyerkules ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. So, nag-umpisa kasi tayo 8:30, no? So, sagarin na lang natin, no? Ang tama, sa susunod, mukhang puro live na lang ako, DG. Kasi sa Mindanao na ako, babalik na ako, no? So, paminsan-minsan lang. So, itong maganda, no? Na gagawa ng virtual ngayon na platform, no? We can air anytime, anywhere, basta may internet, no? Okay. Pwede nyo rin na kung subaybayan dyan sa DXGP 9.7 FM Magusan Radio. Mayroon din tayong programa dyan na every Tuesday ng 7 p.m. to 8 p.m. Hustisya, Kalinaw, Kemsog, no? Tayo po ang dyan, no? So more on drugs ako doon. At saka napapag-usapan din ng hustisya at saka kalusugan. Kasama ko doon ang si retired Judge Kiman Salakop. Ngunit itong kaya nga kahit sobrang busy tayo, sabi nila, bakit ito si Doc Pres, ang daming
Dami niyang ginagawa, no? Ibig sabihin na ba't dagdag pa to? Dami niyang pandagdag lang pag nagpapakabisi. Hindi ko matanggihan to. In fact, mas nauna itong bantay kalusugan natin, no? May periodiko tayo dyan, no? Dati nagsusulat tayo dyan sa mga tabloid, no? Bantay kalusugan. Ni-revive lang natin ngayon. Siyempre, bilang Citizen Crime Watch, ay dapat, lalo na, no? Ako nagre-recruit din sa mga doktor kung gusto nyo maging membro ng Citizen Crime Watch. Okay? Sino to? Si Logo Maria C. Good evening to all. Yan, siguro taga OFW ito, no? Yan, sino pa gusto magpa-shootout, no? Okay, itong mga OFW natin, alam natin na marami tayong taga-subaybay na OFW. Oy, nag-ano pala tayo, no? Speaking of Department of Migrant Workers, we are saddened and pray for the soul of our late Secretary Ople, no? Bata pa yata to, 50 plus, no? So, ngayon ang ating secretary ng Department of Migrant Worker ay pumanaw na po. I think 2 days ago, si Secretary Ople, no? So, patnubayan siya ng may kapal ang kanyang kaluluwa. Itong mga OFW natin, kayo mag-ingat kayo, ha? Yung HIV na yan, no? Lalo na itong mga seaman, no? Talagang, okay, nakalimutan ko pala, no? Though I am a Muslim, no? I don't participate fornication. I don't practice fornication. Though ang aking sakop na pagsasabihan ay lahat kayo, ating mga kababayan ay ito nga po, isa rin sa prevention ay mag-condom po kayo. No? Mag-condom po kayo. Napakalaga ang condom. No? Umamit ng condom. No? Kung hindi nyo mapigilan. No? So, ang condom po ay dapat marunong kayo maglagay. No? Doon sa dulo niya, pipisilin. Dapat walang hangin. Kasi pang may nakalubo yung dulo niya, baka mamaya mapunit yun. Napaka-konting punit lang ay papasok yung secretion, no? Ibig sabihin yung katalik mo. So yan, magkukos yan ng infection sa HIV. So wag niyo kalimutan ang inyong mga medyas, no? Medyas, no? Ang inyong mga CD. Yan ang mga ibang tawag diyan, no? Awesome! Pero syempre, dapat talaga umiwas. Hindi ko kayo mapagsabihan dyan. Pero lagi na lang, mag-ingat na lang sa lahat ng, lalo na pag naghahanap ng katalik. No? Awesome! Yung mga seaman, marami din tayong cases na seaman na may HIV. The same thing with this call center. Dami yan. Nakalimutan ko yan, ang call center. Grabe, marami dyan. So mag-ingat kayo. Kasi dyan sa call center, daming records natin na nagka-HIV. No? Iba kasi sa call center, puyatan. Kaya nga, yan din ang natin, no? Sinusulong natin na kasi mayroon ding drugs dyan, shabu para mapuyat So dyan, nagkakatikiman sila dyan, no? So yan, nagkukos din ng HIV. I mean, marami sa sektor ng call center agent ay nagkaka-HIV. Kaya yan, no? Mag-ingat kayo. Alam ko, marami kayo dyan sa call center ay gamitin yung utak nyo, mga kapatid, no? Mga kababayan. Okay, ulitin ko lahat ng Citizen Crime Watch. Ito po, subaybayan nyo. Tayo po ay hanggang ngayon ay matatag at matibay ang ating grupo, organization sa pamumuno ng ating National President, Jacob Magpantay Jr. At ang ating National President na si Attorney Ferdinand Topacio. Kami po sa BOT, sa National BOT, hindi po kami mapapagod. No? Alam namin ang mga problema nyo sa mga region nyo, sa mga province nyo, sa mga munisipyo nyo. Nandito po kami. Do ako ay naka-assign din sa Caraga. No? Patuloy kaming
kung may mga misunderstanding, siguro dahil nga voluntary nga organization tayo. Wala tayong sahod. Mismo karamihan sa amin sa BOT, no, dito sa National Board ay mismo mga pera namin ay sa sariling bulsa namin nanggagaling mga gastos sa CCW. This is a humanitarian organization, no? Hindi tayo naghahangad ng pera rito, yaman, no? Tandaan nyo, no? Saka sa aming mga matatapang na membro ng CCW, wag masyadong matapang, gamitin ang utak, no? Marami na tayong mga membro na hindi gumagamit ng utak, no? Alam ko matatapang kayo, no? Lalo na yung mga membro ko dyan sa Caraga, no? So, ganun pa man, nung 2 months ago yata, yun, mayroon ding pumanaw sa atin, dyan sa may Antipolo, no? Isang membro natin, no? Sana matapos na yung kaso na yan, no? Alam naman natin kung sinong may salot, no? Anyways, ano pa ba ang pag-usapan natin? Mayroon pa tayong 10 minutes, no? HIV, PTB, pulmonary tuberculosis, at saka HIV. Yan po, no? Nakaraang National Health Sector meeting namin sa Department of Health, nandun po lahat ng director, isa po yan sa mga agenda namin, no? Na nakakabahala na dapat bigyan, no? Si Ma'am Marua TD Assis, si Mare, good evening parents, doc, pabati ng happy birthday kay Ate Susana Gaboto. Thank you and mabuhay po tayong lahat. Maligayang kaarawan sa inyo, Ate Susana Gaboto, no? Hindi ko alam kung ito ay senior citizen. Parang as you thought po from Saudi Riyadh. Ayan, si Ma'am Lenilyn Grino. Yan, no? Marami tayong pag-usapan namin. Shoot out from Patinay, Agusan del Sur. Ay, ito yung mga cook natin sa DTRCC. June Michael Atienza. Yan, mga yan, no? Mga mababait yan na mga manubo yan, no? Mga nitibo yan sa Agusan del Sur. Si Michelle Diocampo Marilu, shoot out po sa CCW, Candelaria, Quezon Sector. Oy, talagang pag nag-road trip ako, dadaan ako sa inyo, Ma'am Michelle, no? Okay, sino pa gusto magpa-shoot out dyan, no? Itong mga nangungopia sa atin na kung ano nang tawag daw CCW, may CCW International, may CCW na binaliktad lang, instead na Citizen Crime Watch, Citizen Corruption Watch. Mga gonggong yan eh. Mga gonggong. Nandito po ang totoong CCW. I mean, totoo talagang kami. Nandito nga yung lahat ng gamit ng ating founder, no? Kami po ay 3 dekada na. Kung sino pong dumarating dyan na nag-claim, sino pa to? Marami pala, no? Sino to? Si Mama, si Jason Jr. Numulan. Ayan, ayos na ayos daw, no? OFW ba ito? Doc, salamat din po at hindi na din po ako naninigarilyo. Naninigarilyo dahil sa kaalaman na binahagi nyo po. Si Ma'am Lizzie di magpantay. Dapat lang. Walang mangyayari sa inyo sa paninigarilyo. Mahal na mahal pa. Sobrang mahal ngayon ng sigarilyo. No? 10 pesos o 8 pesos. No? Sino pa to? Good evening po, sir. Watching from San Jose, Del Monte, Bulacan. Pa-shootout po sa asawa kong maganda, Aprilin Cogelo. No? Tama? Ito si Mark Jean Avillano. Mark Jean Avillano, magandang gabi sa iyo. Siyempre, pinapa-shootout niya yung asawa niyang maganda, si Aprilin. No? So, sino pa ba dyan? No? Itaas nyo nga, marami pa tayo ito na hindi natin nabate, no? DJ, ayan, Mark Jean Avillano, si Suhail Kusingan, good evening to all. Ito yung mabait nating HR sa DTRC, no? Yan, no? Ayan, mga kababayan, don't worry po,
lalo na ang ating mga membro, no, sa CCW, ito po ay magiging regular na ang ating CCW. Bantay Kalusugan, kahit saan ako, kahit sa hotel ako, kahit nag-seminar ako, kaya nga nilagay natin sa gabi, alam ko naman karamihan ng tao ngayon dahil sa Facebook or social media ay hanggang gabi na yan, ating gabi ay gising, ay tinapat natin sa alas 8 hanggang alas 9 ng gabi ng Miyerkules para patuloy po tayong nakakapag-ere. Si Bayungan Milyaris Ems, no? Shoutout po sa chairman ng Papina ng CCW Candelaria, si Bayungan Milyaris Ems. Ayan, shoutout, no? Hindi pa nila ako namimit kasi nung sa Cavite, nung national convention tayo, wala ako eh. Si King Tumawis lang, no? Ang nakilala nila doon, no? Si Mama, Numulan. So, mas gwapo ako doon. Siya ay King Charming. Ako ang Prince Charming, no? Siya ang VP Mindanao natin, no? Si King, no? So, balak natin kumbinsin na magkaroon din ng programa sa road safety, no? Kasi siya rin ang regional director ng LTO ng Region 12. Pinabati din namin na si Governor Tamayo, Reynaldo Tamayo ng South Cotabato. Napakabatang gobernador yan. I think mas matanda yata ako, no? Gov, talagang nagpapasalamat kami sa inyo, no? Kasi alam namin nung mayor ka pa sa Tupi, Municipality of Tupi, ay may mga very active ka sa Citizen Crime Watch, no? Ayan, saksi dyan si King, no? So maraming salamat, no? Of course, ang ating Special Assistant of the President, no? Si Secretary Lagdamyo, no? Napakasipag, no? Nasa taga Mindanao din yan, no? Binabati natin, no? Sila ang mga maasahan natin sa gobyerno. Dapat suportahan natin, no? May mga sariling opinion tayo, pero ako po, itong administration na to, first time to na sumuporta ako sa isang presidente at saka vice-presidente na lahat naman ay nanalo ngayon. Ay wala na tayong rason para magkaroon ng mga opposition. Wala na tayong rason para hindi tayo umunlad, no? Kasi kung tutuusin walang oposisyon, no? Walang oposisyon. Kung may oposisyon man lang, mahina. So itong vice presidente natin hanggang si Sara Duterte, ang ating Vice President Sara Duterte, ay siyempre kita mo naman na very supportive siya sa ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Subalit, ito si Michelle Di Ocampo Marilu, shoot out kay Madam Secretary ng CCW Candelaria, Quezon, Ma'am Lelebet Papina. Yan. At saka mga kababayan, tulad ng sinabi ko, though very supportive tayo sa administration ngayon, syempre, bilang Citizen Crime Watch, tayo ay parating namamagitan, no? Ibig sabihin, kung may mapansin tayo na hindi maganda sa ating pamalahan, dapat ay magkaroon tayo ng constructive criticism, no? Kasi nandito tayo sa humanitarian voluntary organization na 3 decades, no, na Citizen Crime Watch. At bilang isang membro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, as a broadcaster, no, ay kailangan na balansehin natin, no? Yung mga napapansin natin, nakikita natin na hindi kaya-aya na mga practices sa gobyerno, sa pamahalaan ay ating suriin din, no? Okay? So ganyan yan, no? So sa tingin ko naman ay iwan ko pa kung di tayo mulad. Si Ma'am Irene, sino to? Ma'am Irene Bansuela, shoutout po, Sir, CCW ng Alaminos Chapter. Ay, ito yung mga masisipag, na ating mga membro. Ayan, Citizen Crime Watch, no? Ng Alaminos Chapter, si Irene Bansuela. O sino yung isa? Si Frankie Magbantay, no? Yan, no? So marami tayong mga followers, no? Actually kami sa Citizen Crime, Lenilyn Grino, pakibati din po ang anak ko na birthday niya din po ngayon. Si Gabrieline Opeña,
Salamat po. So happy birthday, Gabrielin Opeña. Miss Gabrielin Opeña. Yan, sabi ni Ma'am Lenilyn, no? Okay. Sabi po sa Citizen Crime Watch ay umabot po kami ng, naalala ko, more than 1 million na kami, no? Kaya sabi ko nga, kailangan na tayo mag-party list na lang, umupo tayo sa Kongreso, no? Kasi nung nakarang eleksyon yata mayroon sa Comelec na ayaw kami nga parehistro, no? So this time baka mano tayo, no? Marami tayong mga membro sa Citizen Crime Watch. Okay? So mga kaigsunan, awesome. Inabot po tayo ng alas 9:30 ng gabi, mapayapang Miyerkules dito po sa Margo TV Philippines sa may West Avenue, Quezon City. Kami po ay magpapaalam. Ang aming programang Citizen Crime Watch, CCW, Bantay Kalusugan, ay paumpisa po ito. Magiging regular na po tayo sa Miyerkules ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. At pag-uusapan natin, tatalakayin natin ay mapatungkol sa kalusugan. Subaybayan niyo po kami sa lahat ng aking makakaya, no? Makayang ibahagi sa inyo ng mga kalaman, no? Kami rin po ay nag-iimbita na pwedeng mag-interview o kung anong mga katanungan nyo ay kakayarin namin. Ang inyong lingkod po, Dr. Melhamid Prince Tumawis, ang prinsipe manggagamot. Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan, salam, mabuhay sa inyong lahat. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live